Magandang araw sa inyo mga kapugi. Umakyat nga pala ako ng bundok para kumuha ng kawayan dahil papalitan ko na ang hagdan dito sa ginawa natin treehouse. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Andito na ulit tayo sa treehouse mga kapugi. Kakarating na natin dito. Ayusin natin ngayon sa ating treehouse. Yan dito, sira na. Meron na tayong kawayan dito. Matagal na yan dito mga kapugi. Yung nagbabala kaming kumuha ng kawayan, sakto na kinabukasan nagkasakit tayo, kaya pimbinan ko na lang yung kumuhang mag-isa, kaya ito yung nakuha niya. May mga tanim na rin siya dito na mga pinya, malawak na dito yung taniman niya. Okay, may mga tubig na rin, may mga pandilig, pinaggipunan niya ng tubig. Okay, sa ngayon ay papunta na muna ako doon sa pinagkukuhanan namin ng kawayan. Kukuha pa tayo ng isang malaking kawayan mga kapugi katulad dito. Tara. Ito yung nakuha ko mga kapugi. Bali, ito na yung pinakamalaki. Iba pang malaki dito. Mga malilit tsaka yung iba, mga kwan pa. Mga alanganin. Dadalhin na natin to sa treehouse. Medyo malayo yung pinagkukuha na namin dito ng kawayan. Nakatatlong pahinga nga ako sa may daanan. Mabilis kasi ako mapagod dito mga kapugi dahil sa nagkaroon po tayo ng trangkaso nakarang araw. At kung napansin nyo ay medyo basa dito ang lupa dahil sa umulan dito kaninang umaga. At kahit nga ngayon na dumating ako dito sa ating treehouse ay medyo makulimlim na naman dito ang kalangitan. Dito malapit sa may hagdan ng ating treehouse ay meron ditong malaking bunga ng pinya. Gusto ko na sana itong pitasin kaso hindi pa ito ganong hinog mga kapugi. Kaya hinayaan ko na lang muna at nagpahinga na lang muna dito ng saglit. May dala ako dito tigib at martelyo kaso yung dala kong tigib dito ay medyo kinalawang na. Kaya kumuha na muna ako dito ng tubig sa pinag-iimbakan mga kapugi. Dahil mag-ahasa na muna ako dito ng aking dala dahil gagamitin ko ito sa pagbubutas ng kawayan mamaya. Sinubukan kong tanggalin itong hagdan kaso nakatali pa pala ang dulo nito sa itaas at naalala ko na dito pala kakain ang aking biyanan. May dala kasi yung nabaon dahil sa nag-harvest sila dito ngayon ng nyug dito sa itaas ng bundok kaya hindi ko na muna ito inalis mga kapugi. Kumuha din ako dito ng mahabang kahoy para masukat ko kung gaano kahaba ang kailangan nating kawayan kaso dumating na dito ang aking biyanan. Wala naman drag ko dito. Ano ba ito parang nag-iip Sangay, dito dapat sa baba. Pinatugang ko ilanganin mo ng pagpagpula kaya lang kawon sa taas na ko nagkuhan. Batid ako sa puno. Dito sila lagi nagpapahinga kapag nagkakanggot sila dito ng nyug sa taas ng bundok. Kahit hindi ako dito nagbibisita mga kapugi ay marami pa din ditong pumupunta sa ating treehouse. Kaso nga lang nirereklamo dito ng aking biyanan nasira na daw dito yung aming hagdan. Kaya ito yung sadya ko para natin itong palitan mga kapugi. Luay-luay. Alanganin pa yun Sa oras na ito habang nagpapahinga sila ay kumuha na muna ako ng kahoy na gagamitin ko sa gagawin nating hagdan at inaantay pala ako dito ng aking biyanan na dumating para sabay na kami ditong kumain. May dala din kasi ako ditong baon mga kapugi. Inaasahan ko na kasi na magtatagal ako dito sa taas ng bundok. Di rin ako makapagluto dito dahil sa marami akong gagawin. Simple lang din yung ulam namin. Sa akin ay itlog na may sardinas, sa kanya itlog na nilaga at tinapa at pagkatapos mananghalian ay nagpahinga lang ako dito ng saglit tapos ay binalatan itong nakuha kong kahoy.
naglagay nga pala ako dito ng tali. Ang purpose ko dito mga kapugi, para kapag ako'y magbubutas ng kawayan, ay masiguradong bantay pa din ang magkabilaan. Hindi pa nga ganong tuwi dito nakuha naming kawayan. Kaya napagpasyahan ko na lang na dito magbubutas sa may medyo pakurba na side mga kapugi. At sa simula ay hindi ko na muna pinalaki ang butas dahil hindi ko pa sinukat ang mga kahoy na gagawin natin ditong apakan. Sa oras na ito ay bumaba na dito ang aking biyanan dahil magsisimula na sila ulit dito mag-harvest ng niyog mga kapugi. Tapos dito ko na din sinimulan alisin itong sirang hagdan ng ating treehouse. At kung napansin nyo mga kapugi, sa paglagay ko dito ng dalawang kawayan, yung dulo sa itaas ay medyo magkalapit, yung sa ibaba naman ay medyo magkalayo, parang patulis siya mga kapugi. Bale yun yung hahabulin ko na sukat ng kanyang apakan, at dahil hindi pantay yung lupa na pinapatungan, kaya nagukay ako dito sa isa at inayos lang ng kaunti itong pangalawa. Bali pinasok ko lang muna itong mga kahoy sa kawayan at hindi ko na muna ito pinakuan. Kumbaga inasimbol ko lang ito mga kapugi para maipwesto ko na kaagad ito sa ating treehouse para malaman ko din kaagad kung sakto yung pagkakasukat natin kanina. At sobrang pagod na ako dito kaya kapag nailagay ko na ito ay bukas ko na lang din itong papakuan. Hindi pa ito tapos mga kapugi, may ilalagay pa tayo dito. Pero ngayon pahinga na muna tayo kasi kanina pa tayo nagtatrabaho. Sobrang init ito ngayon mga kapugi. Bali ito lang muna sa ngayon yung ginawa natin mga kapugi dahil medyo hapon na rin dito sa itaas ng bundok. Tapos may ilalagay pa po tayo dyan para gumanda po lalo tingnan. Ito meron pa tayo dito ng kawayan mga kapugi. Yan, abangan nyo po yung susunod natin vlog kung paano natin ilagay itong kawayan doon sa ating hagdan. Paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat at God bless yung lahat.